Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence na ako sumugod. Sina Atty. Torion at si Atty. JV Hinlo mga kabibig sa Senado para irepresenta ang PDP laban mga kabibig. Kasi dapat nilang i-follow up yung kailang hiling na imbestigahan ng Senado ang mga irregularidad sa nangyaring eleksyon noong 2025, May ba? Yung senatorial election na madaming mga PDP laban ang tumatakbo at ramdam ng maraming Pilipino na talagang pasok na pasok ang PDP laban senators. Deko, sabi dito ni Atty. Torion ay kasama ko kanina sa Atty. JV Hinlo upang i-representa ang PDP laban para i-follow up ang ating hiling na imbestigahan ng Senado ang mga irregularidad na nangyari sa nakaraang eleksyon. Sana maumpisahan na ang investigasyon ng Senado na sa napaka-importanting paksa na ito para sa ating bayan. Do you think, Kabibig, pag bigyan ito ng panahon ng Senado? Ako, no? Kasi knowing na konti lang ang PDP laban senator sa Senado, hindi malakas ang mga PDP laban senators, lalo ngayon si Bato hinahunting kasi may warrant of arrest sa ICC. Tapos sabi ni Trillanes susunod daw kay Bongo, tapos there's a possibility na si VP Sara ang susunod. Ang chika pa nga ni Trillanes na kakasuhan ng plunder si VP Sara this week sa ombudsman. Naku, ang dami ba po? Bakit puro Duterte, no? Ang gulo-gulo. Lahat ng tao, yung mga opposition ba? Ay, hindi mga opposition, yung mga kontra sa mga Duterte. Si Trillanes, biting forever. Si BBM, sino pa ba? Ang dami, mga kongresista. Takot ba sila kay VP Sara? Sabi ng ilang mga chismosang palaka. Kung makakaupo si VP Sara, marami talagang makukulong. Hulok! Sinong makukulong? Ito yung mga kurakot. Ito yung may kasalanan. Kaya starting this year and the next year, 2026, 2027, yun daw ang mga taon na totoong laban ni VP Sara. Madugong laban niya ni VP Sara. Be happy na lang tayo kung makakalabas na buhay si VP Sara at makakatakbo sa 2028 election kasi haharangin talaga nila at hindi talaga dapat makaupo si VP Sara. Yun ang kailang motto in life. Grabe no, motto in life. Of course. Itong laban ng mga PDP senators, matagal na pala itong na-receive ng Congress ng Senado. Oo. Nung panahon pa ni Chis Escudero, siya pa ang Senate President, August 14, 2025. Kaya pina-follow up nila. Diba? Pero, walang tawag dito, wala man lang investigasyon nangyari. Subject reiterative request for urgent Senate inquiry in the aid of legislation re-COMELEC irregularities in the May 2025 national election and local elections. The Partido ng Demokratiko Pilipinas Lakas ng Bayan ng PDP Laban wrote the Honorable Senate last August 2, respectfully urging this August House and its concerned committees to promptly investigate the blatant involvement of Commission on Elections in the widespread and the well-documented irregularities during the 2025 national, local, and Bangsamoro election. Regrettably, no action has been taken to date. Thus, we are constrained to write this House again to renew our call, especially considering the several months that have already passed, yet no investigation. Ayun pala. So yung Kabibig, pakinggan natin mga sentimiento ng PDP laban senatorial candidates kung bakit nila ito gustong i-fight. Kasi may nakita sila widespread and well-documented irregularities. Naku po, mga Kabibig. So, panoorin natin ang video ito. Magandang gabi po.
Mabilis na live lang. Gusto ko lang pakita sa inyo yung mga seatmate ko ngayon. Magparami lang muna tayo bago ko kasi sila pakita sa inyo. Nandito po kami ngayon sa Mary Grace. Mary full of grace. Gusto ko lang kayong pasayahin dahil alam ko mga fans kayo nitong aking mga kasama ngayon. Yung una papakita ko na, kasama ko ang aking partner. Si Bobet Torion. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi. Pilipinas. Konti pa yung mamaya yan, daan-daan na yan. Patamihin natin. Magandang gabi po sa inyo para sa bayan ito na meeting. May meeting lang po kami. Meron pa kami ibang kasama na, ayan, dumadami na. Baka lang kasi na-miss nyo. Ito, unahin ko na to. Our Panay Island contingent. Kasama po natin si Attorney JB Hindo. Duterte. Mayong gabi sa tanan. Kasama natin yung mga abogado ng Team DDS. Puro abogado pala to. Oo, mga abogado, no? So, nandito kami kasi meron kaming ibibigay na sulat sa Senado. Hingin natin na maging malinis at patas ang susunod na eleksyon. Kaya At yung nakaraan, yung buklatin natin. sa pamaraan na kailangan dapat magkaroon ng manual counting sa precinct level moving forward. Kasi hindi natin nasisigurado how accurate yung vote counting machine. Oo. Tsaka alam naman natin, lumihis eh. Pumunta sa data center 3. Yeah, maraming violation. Maraming violation. Online voting pa. Online voting. Tama. At yung argumento nga namin sa pangunguna ni Atty. Torion, yung batas ay sinasabi dapat manual counting sa precinct level. So that's why dapat masunod yun. And now, yan, marami na kayo. Ang huli nating kasama, ito. Mailap to, bihira nyo makikita to. Pero libo-libo nanonood sa page nito. Oh, patay kayo dyan. Maayong gabi sa tanan, magandang gabi, good evening to everyone, and welcome to Jimmy Bondok Live. Vic Rod, Attorney Vic Rod. Kami po ay nag-uusap-usap kung paano aayusin ang ating electoral process. Ito, si Attorney Bobet Torion, who really, we have to give full credit. Talagang is doing all the brunt work, no? But we also are asking for your help to make an open call sa Senado na panahon na natapusin natin at tuldukan yung tuwing halalan ay meron pong massive disenfranchisement of voters at yung hindi nabibilang ng tama yung boto. Kailangan nating manawagan sa Senado na gawin na ito sa lalong madaling panahon nang hindi naman nila salaulain at nakawin muli ang boto pagdating ng 2020. Tulungan niyo po kami. I-on the spot ko si Attorney Vic ngayon. Attorney Vic, ano palagay mo sa post ng kaibigan at mahal nating kaibigan yan, si Jason sa nag-post nung isang araw, sabi panalo ka daw. Ako, maraming salamat sa manual recount. Maraming salamat kasamang Jason sa iyong paniniwala. But hanggang doon lang dahil pangit naman, it will be self-serving. Kung sa ating galing. On it. Salamat sa tiwala. Salamat sa kumpiyansa. Mabuhay ka, Jay. Jason sa, mahal ka namin, kaibigan tayo. Vic Rodriguez, Bobet Torion. Ito na, pinirmahan na namin itong aming reiterative letter sa Senado, no? Na kailangan may investigasyon talaga sa This is a reiterative request for urgent Senate inquiry in aid of legislation sa COMELEC irregularities sa May 2025 national and local election. Chairman George, trabaho lang. Tayo po. At hindi lang trabaho, no? Paniniwala lamang para po ito sa ating bayan at sa ating sistema. Yes. Okay? So, ano tayo? Let's see who may the best man win. Ganun na lang. Okay. Abangan din ninyo magpo-produce ng concert si Jimmy Bondok at kami ang kanyang mga guest. Ako yung guest. Front act ako. Kung JB Hinlo, kung naniniwala ang COMELEC na malinis ang 2025 election, wag na kayong kumontra sa manual recount. Buksan natin. Buksan para malaman
kung accurate nga yung vote counting machine. Kung sa tingin nyo malinis ang eleksyon, anong kinakatakutan nyo? Buksan. Gusto namin matalo ulit. Yes, Matatalo kami ulit sa manual recount. Okay lang, pero buksan natin. Buksan natin. Which is, by the way, in the letter of the law, Kasi yan yung nasa batas. nasa batas naman yung manual ang counting eh. Huwag nyong i-delay. Dapat yung nag-utos na ang Korte Suprema na Sa OSG. sa OSG Na na mag-comment. kung may comment sila sa petition na final for manual counting, wag na kayong mag-comment para tuloy-tuloy na. Total. If they don't comment, of course, legally, they have waived the right to present their Pero kasi evidence. sabi naman nila malinis ang election, ba't pa sila magko-comment? Tama. Kahit yung counting yan, makina o manual counting, kung walang dayaan, ba't kayo matatakot? Buksan natin. Oh. Palagay ko, i-end ko na tong live kasi umiinit na ulo. Pag umiinit ang ulo ni JB, natatakot ako talaga eh. Di ba? Naalala mo nung proclamation ni Bongo? Oo, nakita ko yun. Parang iniwanan tayo dun. Oo, nag-speech siya. Nag-speech siya. Tapos sabi niya, alam mo, kung wala lang dayan sa Comelec, diyan kami nakaupo kasama na. Hindi ko makalimutan yun. Hindi ko makalimutan yun. Diyan kami nakaupo, hindi kami separate na table. Yun ang sabi niya. So bago magbabay, gusto lang namin mag-hello sa supporters at pati sa mga bashers. Yan. Sa mga bashers, salamat po sa pagbibigay niyo ng pansin sa amin at sa pagpapakita kung gaano kasama ang mga amo ninyo. Oh, dapat kulugin din nila yung yung Senado na mag-conduct na ng investigation and aid of legislation. Kasi kailangan talaga ma-implement yung Section 31 ng Republic Act 9369. Yun ang search nyo. Oh, ha? yun. Kailangan kasi nasa batas yun. Nasa batas. Mahirap Section ito, 31. mahirap ito ituro sa ating mga estudyante sa batas na merong batas tapos hindi i-implementa. Walang batas, hindi i-implementa. Walay balaod. Walay balaod. Like for example, yung online voting, wala pang batas. namang batas Tapos dyan, inimplementa nila. Kaya para sa kapakanan ng ating bayan. So bago magpaalam, I want you to know na ito Duterte 4 lang muna kami ngayon. Itong Duterte 4 ay strongly endorse them, not for anything, but as good people. Kaya sana po, para sa bayan natin, dumami po sana yung mabubuting tao sa gobyerno. Maraming salamat po. Paalam mula kay Attorney Salamat. Magandang gabi. Bicrod, JB Hinlo, Maraming salamat. Bobe Torion. Attorney Alam mo, Bobe tumakbo Torion. ko kaya Senado. Wag na kasi si Pastor, papahinga na siguro after his Magpaalam tayo kay Pastor, magpaalam tayo. Tsaka kay Ma'am VP Sara. Mag-comment nga kayo mamaya ha. Leave a comment kung dapat si Attorney Bobet na yung patakbuhin natin. Mag-ano nga kayo, mag-comment kayo ha. Magpaalam tayo kay VP Sara. Maraming salamat po ha. Maraming salamat at tandaan niyo po, mahal na mahal namin lahat kayo at ang Pilipinas. Hindi po kami gaganito para sa sarili, para po ito sa ating bayan. Maniwala kayo sa hindi, yan ang totoo. God bless you all, everybody, and magpahinga po kayo tonight well. Okay? Mabuhay! Duterte forever! Yun ang kabibigang ating Ligas Lebag-Lebag for today. Ano sa palagay nyo? May laban ba itong PDP laban senatorial candidates? Magkakaroon kaya ng investigasyon sa Senado, mga kabibig? Pagbibigyan kaya ng oras ng majority black itong isunumite na for urgent Senate inquiry in age of legislation ng mga PDP laban senators. Ano sa palagay yung kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Kung merong irregularities, dapat pag-usapan yan. Kung meron mang nananalo na hindi nakaupo, dapat pag-usapan yan. Kasi napaka-unfair naman. Respetuhin naman nila yung boto ng sambayan ng Pilipino. Pero sabi ng iba, hindi lang, malapit na ang 2028 para ang gaba, dili magsaba. Oh. Bye everyone. See you next time.